makakatulong? Sino nga ba ang daan? Sino nga ang aking? Ako ay magtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagka siya ay dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Ikaw ang malalapitan, ikaw lang maaasahan. Sino ang malalapitan? Sino may kakayahan? Sino ang makakatulong? Sino nga ba ang solusyon? Sino nga ang aking? Ako ay nagtitiwala pagkat siya'y dakila. Ako'y nananampalataya, tunay ang kanyang salita. Si Jesus wala nang iba. Pag-asa, pag-asa, pag-asa. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Kaibigan ko, kanlungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka. Ikaw ang kaibigan ko, kanlungan ko, sandigan ko. Salamat sa iyo, dakila ka, dakila ka, Jesus. Ang iyong puso, Hob, sa Diyos mo isuko. Sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ng iyong tahanan. At taas noo kang haharap sa sanlibutan.
Matatag ang loob, walang kinakatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay, higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Alam ko po na kaya kayo nananatili ngayon dahil ginawa ninyong refuge ang ating Diyos. Na kahit anong pagsubok, alam ninyong hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? I'm gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Pag puno ka ng Holy Ghost, sigurado ang lawak ng patience mo. Sigurado ang tindi ng endurance mo. Matibay ka pag nandoon. Dahil ang Diyos na nasa iyo, hindi napapagod, hindi nanlalada, hindi siya nanghihina, hindi na-stress. Malakas ang Diyos na nasa iyo. If you repent, you will receive forgiveness through His blood. Yun po, yung namamagitan o pamamagitan o mediator, pagmimediate na sinasabi po ni Jesus Christ. Huwag po nating hayaan na maging hadlang ang mga dila po natin sa ating po mga pananampalataya para hindi po natin makuha or ma-declare with assurance ang mga pangako po ng Diyos sa atin. Pero naniniwala po ako na once na magde-declare ka, basta nandoon yung pananampalataya mo, it shall be given unto you. Oh Diyos, Ikaw ang hari at Panginoon. Tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin na ngayon po ay kaisa natin sa paglilingkod po sa ating Diyos. At ganoon din po sa inyong lahat na nakatune in ngayon na sasama po maghandog sa ating Panginoon sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban sa pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Sabi mo muna sa katabi mong, kay ganda mo ngayon, kay gwapo mo ngayon. Ayan, di ba masaya tayo? Pang power words daw yan eh.
Kaya pag tayo po ay may pagkagising pa lang sa maga, ay isipin na natin ang maganda upang sa ganon, maganda ang mga mukha at mga gwapo ang mga mukha natin. Amen? So tayo po magsisimula syempre. Sino ba sa inyo ang may kasambahay na pag humarap sa inyo nakasimangot? Di ba nagagalit kayo? Tayo mga lingkod ng Diyos, dapat pag humarap tayo sa Panginoon, matitikas tayo, masasaya tayo, kahit may problema tayo, parang wala tayong problema. Bakit ko po sinabi? Kasi pag-harap ka kay Lord ng malungkot ka, nanlalata ka, sabi ni Lord, tumabi ka na muna. Huwag ka muna humarap sa tabi ko. Bakit? Sapagat yan ang dapat nating gawin. Mga matitikas tayo pag maglilingkod tayo sa ating Diyos sa buhay. Amen? Alright, basahin po natin ang Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Tayo po ay nagbibigay ng isang service sa Panginoon. Kaya nga yung iba sa atin, mga bago pa lang sa faith, bakit ba tuwing Sunday, aga-aga nyo akong ginigising? Hatak-hatak natin sila, yung mga bago pa lang tumatanggap kay Lord. Inaantok pa ako. Bakit? Magsa-service tayo kay Lord. Maglilingkod tayo kay Lord. Sapagkat bakit? Higit pa sa buhay niya yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang ating kaligtasan na hindi natin kayang tubusin yan kung tayo po'y madala sa hell. Amen? Kaya kung tayo po ay binili na ng Panginoon, hindi na sa atin tong ating katawan. Kay Lord na to. Sabi mo sa nasa likod mo, kay Lord na to. Ayan. Kaya pag kay Lord na itong katawan na to, kung ano ang gusto mangyari ng bumili, yan ang dapat na gagawin natin. At wala nang marami pang mga kwento, mga reklamo sapagkat bakit hindi magiging katanggap-tanggap yan sa ating Panginoon. Bakit kulang ka ng kaalaman kung ano ginawa ng Diyos sa iyo. Okay, yuko po natin mahulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat alam namin, Panginoon, na kami tinubos mo lamang sa mga bagay na kung saan nagpapahirap sa amin, Lord. Sa aming mga kasalanan. Kaya hinihiling po namin na gawin mo po kami maayos na harap sa inyong harapan. Dahil ito ang gusto mo. Na lahat ng mga anak mo maglilingkod sa inyo ay namuhay na may kabanalan. Ngunit unang po sa lahat, hinihiling namin na ipatawad mo. Ano man ang nagawa namin, Lord, na hindi maganda sa inyong harapan. Mga pagkukulang namin, mga pagkakamali. O dili kayo mga kasalanan na ipatawad mo po sa amin ngayon at gawin mo po kaming karapat-dapat na maghandog sa inyo. Tinataas po namin, Lord, ang aming mga sarili. Tulungan mo po kami magkaroon ng bukas na kaisipan at pusong mapagkumbaba upang ang lahat ng mga bagay na maririnig namin, Panginoon, mula sa iyo, galing sa aming beloved Bishop, ay amin pong namnamin, ipamuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga service namin na ito ngayon, O Diyos, at punuin mo na yung dakilang presensya ang lugar na to. Baptize mo ng Holy Spirit ang mga wala pang Holy Spirit at puspusin mo ng Holy Spirit ang mga nakatanggap ng Holy Spirit. Gamitin mo, Panginoon, ang mga singers, musicians upang sa ganun madama po namin ang yung dakilang presensya. At sama-sama namin tinataas ang aming beloved Bishop na siyang gagamitin mo upang kami po ay bigyan ng mga pagkain spiritual. Hangad po namin, Lord, na lalong tumibay ang aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Good morning, church. This is the day to thank the Lord. Let us shout our praises to God. Hallelujah. You've given your all. Thank you, Lord. Hey. It's all about you. That's why I live.
Nais namin, Panginoon, na manatili sa iyong presensya, Lord. Nais namin, Lord, na mismo ang aming buhay ay maging banal mong tahanan, Panginoon. Panahanan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Maging daluyan kami ng pagpupuri at pagsamba sa ngalan mo, Panginoon. With a humble heart, mga kapatid, sabay-sabay nating sambahin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pakabuti mo, Panginoon. Pakabuti mo. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, baka niika sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagsusumamo, paging nabatin mo, ikaw ay mamastan, baka niika sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wakas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamastan, baka niika sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wakas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wakas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. The book of John, chapter 6, beginning from verses 31 to 35.
Our fathers ate the manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. And then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. And he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. And our subject today is entitled, Lord, give us this bread always. Shall we bow our heads, please? Father in heaven, once again we come into your precious presence, O God, with our hearts filled with thanksgiving and praise because of your faithfulness and goodness in our lives. So please, Lord, let your Holy Spirit move in our midst, and please touch the heart of every soul inside this building, O God. And please anoint me, Lord, that we may feel that you are the one who will preach this day, O Lord, to give us wisdom and knowledge, Lord. And most of all, Lord, heal those who are sick and help those who are in need. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. Now, in Exodus chapter 16, the people complained to Moses because there was no food in the wilderness. And speaking of bread, it signifies many things. It can be referred to a physical bread, or money, or our daily food, or our livelihood. Now let's face the fact that we cannot survive without any bread or food to eat. And the response of God to the Israelites' complaint about the bread is in Exodus chapter 16, verse 14 to 15. And when the layer of dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground, yung manna. And when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? Ano ito? For they did not know what it was. Yung manna maliliit, parang kulantro yun, pero hindi nila alam kung ano. And Moses said to them, this is the bread. Take note, this is the bread. First mention of bread sa ating topic, sa chapter nito, which the Lord has given you to eat. Now, little did they know that that bread is the shadow of the real bread that will save the whole world from sin. Now in John 6:3-4 says, and Jesus went up on the mountain, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a feast of the Jews was near. Take note the word Passover. Now this incident happened when the feast of the Passover was approaching. For information, the first Passover happened in Exodus chapter 12, when God, Jehovah, instructed the children of Israel through Moses to prepare a lamb for a household and put the blood of that lamb on the doorpost, so that when that angel of death, according to some preachers, angel of death passes, their firstborn child and animals would be spared. Spared from the punishment of God to the Pharaoh and Egyptian for not giving Israelites their freedom. But we may observe in Exodus 12:8 says, and then they shall eat the flesh of the lamb. The flesh of the lamb. Take note, on that night,
roasted in fire with unleavened bread. Andululi ang bread. Unleavened bread with bitter herbs, they shall eat it. Meaning the bread was included in the instructions of God to Moses. And going back to our context, in John 6:5 says, then Jesus lifted up his eyes, and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread that this may eat? Take note of the word bread and eat. Now, the Lord Jesus Christ once again mentioned about the word bread. For the people might be starving from listening to the word of God the whole day. Now in verse 9, Scripture says, there is a lad here who has 5 barley of 5 bread, once again bread, and 2 small fish, but what are they among so many? Now, they found a boy with 5 loaves of bread again. And take note the word bread. Minention ulit just for 1 chapter. How many times binanggit ang minention ang word na bread? Mark 6:41, 42. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven, blessed, and broke the loaves, or broke the bread, and gave them to his disciples. He broke it and gave it to his disciples. Ito ay feeding ng 5,000. He broke the bread, gave it to his disciples, and to set before them, and the 2 fish he divided among them all. Verse 42, and so they all ate and were filled. Doon sa pinirasong tinapay, lahat sila kumain po at sila'y nabusog. Meaning the miracle of the bread came from heaven. And in John 6:16 to 17, now when the evening came, his disciple went down to the sea, got into the boat, and went over the sea toward Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come to them. Verse 23, however, other boats came from Tiberias near the place where they ate bread, another bread, after the Lord had given thanks. So, the Bible mentioned about the bread. Now in verse 24 and 25, and when the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into the boat and came Capernaum seeking Jesus. They sought for our Lord Jesus Christ. Verse 25, and when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? So these verses show that the people were seeking Christ. And that is nice. You have to seek Christ, and the Bible commanded us to seek Christ or to seek God. But the question is, why? Why did they seek the Lord Jesus Christ? Why? Yung tanong, why? What is the motive? What is their intention? Verse 26, Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the bread. You ate of the bread and were filled. So the Lord Jesus Christ bluntly emphasized how man was much focused on physical bread, but was unaware that the bread which was only good for 5 or 10 people was multiplied to 5,000 pieces. Not to mention the excess, which were 12 baskets of bread. Doon sa natira, 12 po. And this was the sign for them that the bread and Jesus who was in front of them were from heaven. Galing po sa langit. In verse 31, our father ate the manna in the desert. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. Bread from heaven to eat. And then Jesus said to them, most assuredly, I say to you,
Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. And for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. Now, 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. And he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Now, what does the Lord Jesus Christ mean by the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world? Ano ang ibig sabihin nun? Kung sasabihin natin ito sa explanation ng ibang church, ito daw po literally, Jesus Christ came from heaven. He was already there in heaven before the foundation of the world. Then He came down from there to earth. Literal, bumaba ang Lord. Merong God the Father and God the Son. They call it not God the Son, which is not written in the Bible, but the Son of God. The Son of God went down. Yun ang sabi nila, bumaba yung Son of God. Eh kung gano'n ang case, lilitaw merong God na hindi bumaba at merong God na bumaba. Magiging dalawa ang Diyos. Hindi po dalawa ang Diyos. There is only one true God. There is only one true God. Okay, now, we will answer that later. In verse 48, I am the bread of life. Inulitan, Lord. Next verse. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. Dalawang beses sinabi, which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh. The bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. 52, the Jews therefore quarreled among themselves and saying, how can this man give us his flesh and eat? So for information, this is the battle between carnality and spirituality, and the battle between the physical bread and spiritual bread. Without their knowledge, ang Lord, hinihila sila sa spiritual. Pero hinihila nila ang Lord doon sa flesh, doon sa literal body, na hindi na alam ang Lord. Sa spiritual body sila dinadala ng ating Lord. Sa verse 53 to 56, and then Jesus said to them, most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Ang bigat noon. Unless nakainin nyo aking flesh, ang laman sa aking katawan, at inumin ang aking dugo, wala kayong tunay na buhay, wala kayong eternal life. Kaya alam ko, tumaas ang kilay nung nakikinig sa kanya. Verse 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last days. 55, for my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. 56, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Question, what does the Lord Jesus Christ mean in saying that unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you? Malibang kainin mo yung katawan ng tao, inumin yung dugo niya, wala kang buhay na walang hanggan o wala kang tunay na buhay. Now, according to Jesus,
The only way for you to have life is to eat the flesh of the Son of Man, Jesus, and drink His blood. But what does it mean? Ano ibig sabihin nun? Answer. To some theologians, the words eat and drinks are in Greek, eristens, which means a once for all act or minsan mo lang gagawin. Sa panong paraan. Meaning, a person is to eat and drink of Christ, that is to receive Him once for all. Or, unless a man eats and drinks or receives or accepts or partakes or absorb Christ into his heart, into his inner being, or make Christ a part of his life, he is physically dying because of aging, and he is already spiritually dead. Sa Tagalog, pag hindi nyo kinain yung laman ng tao ni Jesus Christ at ang kanyang dugo nyo inom, ay wala kayong kaligtasan o kayo'y patay pagdating sa spiritual, pati sa katawan, mamamatay kayo, hindi na mabubuhay muli. Although may resurrection para ibigay ang judgment lang po. So ibig sabihin, eating His flesh and drinking His blood ay literal na yung body niya will die at the cross. Yung kanyang katawan mismo will die at the cross at magseshed ng literal na blood to take away all our sins. Now, pero ang execution, kanina po literal, yung flesh and blood literal, pero yung execution ng eating and drinking ay spiritual po. Through receiving, accepting, partaking Christ into your heart and into your inner being. Literal ang dugo, literal ang katawan, pero yung execution na pag-inom po ay yung pagtanggap natin sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Meaning, pinaghalo niya ang literal na flesh and blood niya at ang spiritual na pagkain at pag-inom. Pinagsama niya ang literal at ang spiritual sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Meaning, nag-start siya sa literal bread, nagtapos siya sa spiritual bread. Nakukuha niyo ba? Pero meron din pong ibang paliwanag ang ibang theologians. Yung isang unang paliwanag po na sinasabing, eat my flesh, drink my blood. Ibig sabihin, tinanggap natin ang Lord as our personal Savior. Taiksiin natin po. Tsaka natin pag-usapan yung baptism, repentance, kasama po yun. Now, yun daw po ang isang anggulo naman po, yun daw po eating His flesh and drinking His blood refers to the Holy Communion based on what He said in Luke 22:13-14. So they went and found it just He had said to them, and they prepared the Passover. Tandaan niyo, once there's a Holy Communion, hindi mawawala ang Passover po. Dahil doon ginanap ang First Communion during the Passover. Now, when the hour had come, He sat down and the 12 apostles with Him. Now, in 1 Corinthians 11:23, Paul says, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Enumerate natin. First, Jesus said, He took the bread and when He had given thanks. Kung maalala nyo, He did the same thing when He fed the 5,000 people. Ganun din ang ginawa niya. He took the bread at pagkatapos po ay yung po'y pinasalamatan niya sa Lord, tumingin sa langit at sinabi niya, "Thank you Lord," nagpa-thank you siya. The same. Do sa feeding of 5,000, dito sa communion ay parehas po. Next, sinabi niya, and broke it. Pinagpira-pirasyo niya. Likewise, in the feeding of 5,000 people, before He gave the bread to His disciples, He broke it. Ganun din ang ginawa niya. And miraculously,
the 5 loaves of bread were multiplied into thousands, into 5,000 and more. So kung titignan natin po, yung buong katawan, take note ha, yung buong katawan ni Kristo. Tagalogin na pa ang unawaan nyo. Yung buong katawan ni Christ at yung kanyang blood, yung dugo niya, ay nagkasya sa milyon-milyon taong tumanggap sa kanya. At magkakasya pa rin sa milyon-milyon taong tatanggap sa kanya. I hope nakuha nyo ang logic ng Lord. 5,000 ang pinakain, more than 5,000 including women and including those kids. Ilan lahat yung maybe about 8,000 people ate that bread. Just for 5 bread, ang finid niya, 8,000 people. Dito naman po sa spiritual, isang katawan lang niya, dugo lang niya, ilang milyon din ang naligtas at maliligtas. Nakukuha nyo. Pinagpaparallel po natin. Now, sinabi niya ngayon, take it. Kunin mo, kainin mo. Now, sa John 6, Jesus said, unless you eat my flesh, through receiving Christ, this is spiritual. Unless nakainin mo aking flesh, pero sa spiritual. But in the Last Supper, it is eating of the literal bread ang sinasabi na po. Sa John 6, yung pagkain doon sa flesh, spiritual. Dito po sa communion ay literal na yung bread po. In the Last Supper, it's eating the literal bread. Bakit literal bread? Why? Ano sumunod sinabi niya? This is my body which is broken for you. So, kung pagbabasihan natin yung kaninang eat my flesh sa John 6 ay spiritual, which means to receive Him, to accept Him in your heart, in your inner being. Pero, dito sa 1 Corinthians 11:24, the Lord Jesus Christ bluntly said, this bread is my body, referring to the literal bread and His literal body. Meaning, kanina po ay spiritual, pero ngayon sa Last Supper ay symbolic na. Symbol ang ginamit ng Lord. Na yung eating dito ay literal na eating of the literal bread, kakain ng literal bread, na symbol ng kanyang literal na katawan. Next, sinabi niya, which is broken for you. Pinagpira-perso niya, ang tinapay saka ibinigay sa mga disciples. Then He gave it to His disciples. Nang isa sa ibig sabihin nito ay, iisang katawan kayo kay Kristo. Yun ang sabihin nito. Kayo yung hiwa-hiwalay, pinagbahabahagi sa kanila. Gayon din naman, ang isang ibig sabihin nun, kanya niya pinagpira-piraso. He broke it. Why? Yung tinapay, bakit po? Pinamahagi sa kanila, ibig sabihin ay, ganyan ang mangyayari sa kanyang katawan o sa aking katawan before He died on the cross. Kanya yung pira-piraso na yon ay symbol ng katawan niyang galing na doon sa cross of Calvary. Next, sinabi niya, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of what? Ano yung aalalahanin namin, Lord, about this bread? Ano aalalahanin namin about this bread, Lord? Yung binigay mo sa amin bread, ano yun, Lord? Do this and remember what happened to me at the cross of Calvary to save your soul. Yun ang aalalahanin natin kung ano nangyari sa akin doon sa cross of Calvary habang hawak mo yan, yung ostya na yan, yung bread na yan, yun nangyari noon ang iisipin mo at aalalahanin mo. Ang sabi niya, do this in remembrance of me. Sa Hebrew 12:2, at sabi naman niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross. Kanina po, do this in remembrance of me. Ngayon naman, looking unto Jesus at the cross. What happened to Him at the cross? Yun daw ang titignan natin. And for me, we have to remember and always look to what He had done at the cross of Calvary. Always we must remember and we have to look at it
and imagine it and meditate it day and night. We have to remember always and look at what He had done at the cross. Why? Why? Because of what? God, the creator of heaven and earth and everything in it, did for us. Ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? What is those things? Ano yung ginawa niya? Sagutin natin ngayon. What does the Lord mean when Christ says in John 6, that the bread of God is He who comes down from heaven? Yung bread bumaba mula sa langit. At sinabi ng Lord, I am the bread of life that came down from heaven. Ako yung bread na bumaba sa heaven. Ano ibig sabihin nun? Sinabi niya sa John 6:41, and the Jews complain about because He said, I am the bread which came down from heaven. Meaning Jesus Christ is the bread of God that comes down from heaven. What? Was it literal? Was it literal na yung anak talaga bumaba, the Son of God talaga went down from heaven? Yung ba literal? Explanation. Okay, listen carefully. Meaning, the only God, Jehovah, was the one who went down from heaven and manifested Himself in the flesh. Sa Tagalog, si Jehovah, God the Father, ang siyang bumaba talaga dito sa lupa at nagkatawan tao siya. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh or manifest in the flesh. So yung po ang nagkatawan. Yung bumaba po, hindi po literal na Son of God bumaba, kundi yung mismong God the Father ang bumaba at ginamit yung flesh ni Jesus Christ para maligtas po tayong lahat. So that is the body He used, whose name is Jesus. Yun ang ginamit niya. And would be offered as a sacrificial lamb in brutal way just to save our souls. Yun ang ginawa ng Diyos na gumawa ng langit at lupa para sa atin. Imagine who and what we were before God. What we were before God. Ano tayo noon sa Diyos? Ano tayo? Isaiah 40:15. Behold, the nations. God speaks about the nations. The nations are as a drop in a bucket and are counted as the small dust on the scales. Look at He lifts up the isles as a very little thing. Sa Tagalog, sa harap ni Yahweh, God the Father, ang mga bansa ay walang kabuluhan. Why? Tulad lang ng isang patak ng tubig. Isang bansa, Amerika, is one drop of water. Ang UK, isang drop na tubig lang. Ang China, napakalaki ng China, laki ng Russia. Isa lang patak ng tubig sa isang sisidlan ang tingin ng Diyos sa Kanya. At ang mga pulo, yung mga island, para lang alikabok. Yung pinag-aawayan ng West Philippines, alikabok. Tayo, Philippine Islands, tayo po, alikabok. Yun lang ang tingin niya. Sa island na alikabok lamang ang timbang, walang timbang. Yung po sa island, ganung kaliit lang ang tingin niya. Sa atin kaya, ano tingin niya? Sa tao. Isaiah 40:22. God is the one who rules the whole earth, and we, tayo tao, that we live here are merely insekto lang ang tingin sa atin ng Lord nung wala pa tayo sa faith. Insect. Grabe. Insects. Iba't ibang klase ng insekto tayo po. Ganun tayo kaliit sa tingin ng Lord sa atin. You know why? It's because of sin. Because of sin. Kanya ganun ang tingin sa atin ng Lord. And honestly speaking, until now, even you are a Christian, once you live in sin, you're like an insect to Him. Ganun lang kaliit ang tingin sa iyong Lord. Sa ibang version, it was made by the one who sits on His throne above the earth, beyond the sky, the people below look as tiny ants. Para lang langgam ang tingin sa atin. Tagalogin natin. Ang lumikha nito
ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ganun lang tayo kaliit. Paano ka magpapalaki sa Lord? That's why to all of you who serve God, dapat nagpapatarapa ka sa Lord, nagpapasalamat sa Lord, itong langgam pinansin mo. Yung insekto pinag-serve mo sa'yo. Hindi nyo nakikita yung value ng ginagawa ng Lord sa atin. Ganyan lang tayo sa harapan ng Lord. And yet, binigyan niya tayo ng dangal. Binigyan ng halaga. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, tinawag na Son of God. Nagkaroon tayo ng value. Inalay niya. Alang-alang sa ating kasalanan. Meaning, yung bread na kinakain natin, kakainin natin ngayon sa ating communion, ay symbol ng katawan ni Jesus Christ na winasak sa parusa sa cross of Calvary para sa ating kasalanan. Kaya pag kinain natin ang bread na yan, lumilitaw, nagiging parte tayo ng kanyang katawan. Anong katawan? Yung katawang winasak sa cross of Calvary. Hindi yung katawan niya nung kanya nasa ordinary life, lumalakad, gumagawa ng miracle, nagtuturo na doon buo katawan niya, ayos ang katawan niya, malakas ang katawan niya. Hindi doon. Hindi doon. Hindi doon tayo nagiging bahagi. Hindi doon nagiging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Hindi doon. Kundi yung katawan niyang hinahataw ng pamalong may matutulis na bakal sa dulo. Na sa bawat hampas sa kanya tumitilamsik ang kanyang dugo na may kasamang laman ng kanyang katawan. Yung katawan dinurhan sa mukha ng mga taong ginawa niya na mabuti. Yung katawan pinagtatadyakan ng mga sundalong galit sa kanya. Yung katawan pinako sa kamay, pinako sa paa. Yung katawan nakapako na, sinibat pa sa tagiliran para masiguro lang patay na siya. Yun yung klase ng katawan na sinasagisag ng bread na kinakain natin pag communion po. Ganun po yun. Ano ngayon ang itsura ng katawan ng Lord na ngayon ay hinahalin tulad sa bread na hawak mo ngayon? Ano ngayon? Nakikita natin yung ostya, hindi ba? Maputi, makinis yung bread, maayos, yung parang simasagisag ng katawan ni Kristo, maayos, maputi, makinis, walang gasgas, ano? Hindi po yun. Yan po. Yan po yung sagisag ng katawan na kinakain natin every communion. Yan po yun. Hindi yung katawan na nagtuturo siya, hindi gano'n. Yung ganyang katawan, nagiging bahagi tayo ng ganyang katawan. Pag kinakain natin sa osya na yun, nagiging part tayo ng ganyang katawan. Hindi yung katawang makinis nung nagtuturo siya. Hindi yun. Ganito. Naunawaan po bang natin? At ang dahilan, kanya nagkaganyan yung God who was manifested in the flesh. Yung Diyos na nagkatawan tao, nagkaganyan. Hindi dahil sa kasalanan, wala siyang kasalanan. Sinless siya. Kasalanan natin. Lahat na nandirito. Yan ang naging itsura ng katawan niyang ginamit ng kaisa-isang Diyos na ang pangalan ni Jesus. At yan sa ganyang klase ng katawan, tayo naging parte ng kanyang katawan. Kaya sana, tuwing tayo nagte-take ng communion, yan din ang klase ng katawan na aalalahanin natin. Yan ang ilalagay natin sa ating isip. Yan ang i-meditate natin habang kinakain mo yung bread na sagisag ng kanyang katawan. Ganyang kaimportante, ganyang kasagrado ang Holy Communion. Hindi ito isang ordinaryong bagay na, kundi ito isang bagay na napakasagrado. It's very sacred. Sacred. As a matter of fact, in 1 Corinthians 11:29, this is what Paul says. For he who eats and drinks in an unworthy manner, you're not unworthy in drinking and eating that blood and that bread.
Mother eats and drink judgment. He eats judgment to himself, not discerning the Lord's body. Naging unworthy ka. Why? You did not discern the Lord's body. What kind of body? Yung body pinakita ko sa inyo kanina. Hindi mo na-discern. Baka ikaw habang nagko-communion ka, nasa isip mong body, si Jesus Christ, nakangiti, binibigyan ka ng blessing, nagpapagaling na may karamdaman. Hindi yun. Hindi mo na-discern ang Lord's body pagka ganun. Imagine, pinagpira-pirso niyan, tinapay na simbolo na kanyang katawang pinagpapalot, pinagwawasak. Pagkatapos nasa isip mo, buo ang katawan niya, lihis ka. You are not worthy na kumain yan pag yun ang nasa isip mo. Pero pag nasa isip mo, yung pinakita kanina, durog ang katawan niya, habang tayo kinakain natin, yung nasa isip natin, at umiiyak ka dahil alam mo sa ginawa ng Diyos sa'yo, you are worthy. Worthy ka. Doon sa communion, gagawin po natin. For this reason, many are weak in faith, weak physically, sick spiritually, sick physically among you, and many died. Namatay. Why? For not discerning the Lord's body at the cross. At the cross. Not inside the synagogue, but at the cross. Yun ang tignan natin. His body at the cross or on the cross. Yun po ang tignan natin. Yun po ang sumasagisag doon sa bread na kakainin po natin ngayon sa ating Holy Communion. And how I wish, brothers and sisters, naunawaan natin ang ibig sabihin ng ay nilagyan ng Holy Communion. Because it is very holy and it is very sacred. Sabagat sa akin po, pag sinabi miracle of God, the greatest among the greatest miracles of God na ginawa niya, yan na po, when He died at the cross for us to be saved. Yan na po ang pinaka-greatest miracle ng ating Lord. Hindi yung healing, miracle of healing, miracle of prosperity, miracle of solving the problem. Hindi yun. When He died at the cross, the greatest miracle, because people are impossible to be saved. That's what Jesus said. Imposible kayo maligtas kung sa inyo lang. But not with God. Sa akin, posible. Dahil dun sa ginawa niya, sa cross of Calvary, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi sinabi niya, gawin pirmi, alalahanin pirmi. Pag nag-Holy Communion po tayo. And how I wish today or this morning, sa ating communion, yan po ang i-meditate natin. Yan po ang gawin natin. In the first place, listen carefully. Once you meditate, you think about the stripes on His body. Yung stripes sa katawan niya, the Bible says that by His stripes, you are healed. Andun ang kagalingan. Nandun. And even bore our sorrows, binitbit niya yung ating kapigatian. Kanya ano man ang kapigatian mo, kasama doon sa cross of Calvary. Kanya niya pinapaalala, hindi lang para tumanaw tayo ng utang loob, kundi para sa atin din. Sa ating benefits. Kanya niya pinapaalala ang cross of Calvary. As a matter of fact, had it not been for Jesus Christ died at the cross, who and what are you now? I myself, I don't know. I myself, I don't know. Maybe I'm ready. I'm already in hell because of sin. Likewise, all of you. Even to you who are watching by the television, ganun din. Kundi kay Lord sa cross of Calvary, saan ka na ngayon? Nasaan ka na? Kundi doon sa nangyari na yun, nasaan ka? Nasaan
tayong lahat. We all know. There's only one destiny for those who do not believe Christ. And for those people who don't have Christ. Eternal damnation. Or, in short, hell. Sa hell lang po ang tuloy natin. But thank God, by the grace of God, Jesus Christ died at the cross for our sin, to be able for us to have a way to be saved and be cleansed from our sins. Yun po ang cross of Calvary. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At sa pagkataong ito po, dadako tayo sa pinag-aralan po natin kung ano ibig sabihin ng hawak natin bread. At yun ang pinamemeditate sa atin ng Lord habang hawak natin itong bread na ito. Please concentrate. Please concentrate, please. This is a sacred thing sa harapan ng Lord. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin itaas. O Diyos na nasa langit, narinig namin sa umagang ito, Lord, kuno sa gisag ng katawang ito, Lord, kung gaano katinding ginawa mo para sa amin, Lord. At itong tinapay na ito sa gisag ng ginawa mo, O Lord, sa gisag ng katawan mo, Lord, na inabot mo sa cross of Calvary na hindi naman dapat, kundi dahil sa aming mga kasalanan, Ama. Napakaliit ng tingin mo sa amin, pero binigyan mo kami ng dangal, Panginoon.
na ang buhay mo mismo ang binigay mo. At hindi lang basta binigay. Pinayagan mo masaktan. Pinayagan mo pahirapan. Pinayagan mo, Panginoon, na durugin ang katawan mo. Alang-alang sa amin. At ngayon sa amin pagtanggap nito, Panginoon, tulutan mo maging karapat-dapat kami lahat, Lord. At ganyan din na lahat ng karamdamay gumaling sa pamamagitan nito, Lord. At tulutan mo lumakas, Panginoon ko, physically, spiritually. Ang lahat na may hawak nito, Diyos. At sa aming pagkain nito, Lord, ang nasa isip namin ay tinuro mo, Lord, ang iyong katawang tinurog sa cross of Calvary. At sabay-sabay natin isubo. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin itaas ang sagisag ng dugo ng ating Lord. Panginoon Jesus, hawak namin ang symbol ng iyong blood. Tulungan mo po, Panginoon. Nilinis mo kami minsan ito, Lord. Muli mo kami linisin, Panginoon, sa magitan ng dugong ito, Ama. Kinain namin, Panginoon, ang parte na iyong katawan, kanya naniniwalang kami, parte ng katawan mo, Lord. At ngayon naman ang iyong dugo, Panginoon ko, na siya naglinis ng aming kasalanan. Tulutan mo maging karapat-dapat kami lahat, Lord. Pakalinisin mo kami, Panginoon ko. At maraming salamat, Lord, sa ginawa mo ito sa cross of Calvary para sa amin. Sabay-sabay natin, amen. Okay, please listen to me, to all our visitors sa umaga pong ito. Una sa lahat, I thank God at sa inyo rin, salamat po sa inyong pagdalo sa araw na ito. Hindi po aksidente ang pagdalo ninyo. Ito po purpose ng Lord sa inyo. Sa umagang ito, dalhin kayo sa lugar na ito para mapakinggan ninyo at malaman ninyo the greatest message sa buong mundo, the gospel of Christ. Yan po ang pinaka-greatest message at yan lang po ang pinakatugon sa lahat ng problema natin sa buhay. Ginawa ng Lord yan 2,000 years ago para ang mga tao maahon sa kasalanan, maahon sa mga problema, maahon sa kabigatan, para maiahon po tayo. Kahit ginawa ng ating Diyos, nagkatawang tao siya through Jesus Christ. At yung Christ na yun namatay sa cross of Calvary at pinahirapan bago siya namatay. Dahil sa atin yun. Dahil sa kasalanan natin. Because honestly speaking, ang reason madalas kaysa sa hindi ko sinasabing pirmi. Madalas sa hindi, kanya tayo dumadanas sa kapigatian dahil po sa kasalanan. At ang kasalanan hindi nyo maiiwasan hanggat wala sa atin ang salita ni Kristo po. Mismo si St. Paul na nagsabi, yung mabuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung masamang ayaw kong gawin, yun na nagagawa ko. Dahil wala siyang kapasidad para pigilan ang kasalanan. Yan ang buhay ng tao. Sa pulo magkasala sa Ebet Adan, nawala ng lakas ang tao para pigilan ang kasalanan. Kaya ang tao, ganun na lang gumawa ng kasalanan. Kung tutusin, hindi nakakagalit, nakakahabag ang mga tao. Dahil alam ng bumabasa ng Bible kung ba't sila nagkakasala. Hindi nila kayang pigilan talaga. They are destined to sin. Lumilitaw ganun. Destino sila para magkasala dahil wala silang kakayanan. Wala silang power para ma-stop yung kasalanan yun. Kanya ang ginawa ng Diyos. Nagkatawang tao siya, namatay sa cross of Calvary para tubusin tayo dun sa mga kasalanang nagawa natin. Magmula nung age of accountability natin, nung magkamalay ka, alam mo na mali tama, magmula dun sa kasalanan na yon, huhugasan ng Lord sa ating po. Mabumura lahat yun sa pamagitan ng pananampalataya niya at sa pamagitan ng paniniwala natin sa gospel ng Lord. Ang gospel ng Lord po, sa 1 Corinthians 15:1-4, ang ibig sabihin po ay tungkol sa kanyang kamatayan. Namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Siya walang kasalanan. Tayo ang may kasalanan. Kung tutusin tayo, dapat ipinakuron. Pero naging substitute ang ating Lord. Naging pumalit ang ating Lord. Sa lugar natin, siya ang pumalit. Siya na ang pinalo. Siya na ang hinampas. Siya na ang pinahirapan. Siya na ang pinatay. Alang-alang sa ating kasalanan. Ganun ang ginawa ni Kristo sa atin. Yung sinasabi niyong Kristo, ganun ang ginawa po sa atin. Pagtapos nilibing siya, at ikatlong araw, nabuhay siya na magmuli. At nung mabuhay siya, mga kapatid, ay lalong gumanda ang takbo ng buhay natin. You know why? Ang kamatayan po niya, una,
Nangaral si Pedro katulad ng ganito. Nabagabag yung mga tao. Alam ko kayo nababagabag din. Nagtanong yung mga tao, Pedro, what shall we do? Ano gagawin namin, Peter? Ano gagawin namin? Sumagot si Pedro, binigay ang susi ng langit. Ano unang sinabi niya? Repent. Repent. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At lahat tayo, pati ako, dapat magsisi kung tayo may kasalanan. At tiyak na may kasalanan po tayo. Dahil tayo tao na tinatawag. Pero wala pong problema sa kasalanan. Ang kailangan lang matuto tayong magsisi ng ating kasalanan. Pagsisihan natin ating kasalanan. Yan ang dahilan kaya tinawag ng Lord para sa orseto, mataintim natin pagsisihan ng kasalanan natin. At pagkatapos, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Anong bautismo? Lahat kami na bautismo na, Pastor. Oh yes. Tayo winisik ka nung bata tayo, hindi po wisik. Ang bautismo po, ilulubog kayo mula ulo hanggang paa sa tubig. Why? Yun po ang tipo ng paglilibing sa Panginoon. Ang gospel, namatay siya, nilibing siya. Ito naman po tayo, ililibing naman sa tubig, kasabay ng paglilibing sa ating Lord. Pagkatapos tatanggap kayo ng Holy Spirit, yun naman ang resurrection ng ating Lord. Nabuhay ang Lord, tayo naman tatanggap ng Espiritu Santo. At lahat tayo, we need the Holy Spirit. Kailangan natin ng Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, kailangan natin. You can never change without the Holy Spirit. At gumawa pa kayo New Year's resolution, hindi tayo mababago without the power of the Holy Spirit. At yun ang pangako ng Diyos. Kanya kayo pinadala rito. Una, para pagsisihan ng kasalanan natin. Pangalawa, para pabautismo sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, para tanggapin ang power, ang Holy Spirit ng ating Lord. Ang bautismo po hindi pagsapi sa religion. Bahala kayo sa religion po ninyo. Ito po yung relasyon natin sa ating pong personal na relasyon natin sa ating Panginoon po. Ay sa oras ito, pwede ba yuko natin ang ulo natin? Taas po natin dalawang kamay. Sa oras pikit natin ating mga mata. Sige po mga bisita. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa mensahe mo sa araw na ito na nagbukas ng aming isipan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakilang bagay na ginawa mo sa cross of Calvary. Ikaw ang nahihirapan. Ikaw ang nasaktan. Ikaw ang pinatay. Samantalang kami ang may kasalanan. Kanya, Panginoon Jesus, patawad po sa lahat ng aming kasalanan. At sa oras pong ito, Lord, naniniwala ako na ikaw'y namatay sa cross of Calvary. Alang-alang sa aking kasalanan. Ikaw ay inilibing at ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin, Lord, na ako'y maligtas. Salamat po, Diyos. Magmula sa araw na ito, ikaw na manguna sa aking buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat hanggang ngayon ay pinapaalala niya sa atin kung ano ang ginawa po niya sa cross of Calvary upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Alright? Tayo po ay dadako sa offertory. Basahin po natin ang ating banal na aklat. Luke chapter 8 verses 2 and 3. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons, and Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others, who provided for him from their substance. Purihin po ang ating Diyos. Sa kapanahunan nila ni Kristo, marami po siya mga pinagagaling na mga may sakit. Marami rin siyang pinalalay sa mga demonyo, sa mga tao. At dito po sa binasa natin, binanggit po ang mga pangalan ni Mary Magdalene at saka ni Joanna at si Susana na sila po ay sumuporta sa gawain ni Kristo nung kapanahunan nila. Kaya ngayon po ay panahon upang tayo po ay mag-alay o magbigay
na ating kaloob sa ating Diyos. Sa ating pong announcement, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. We are also encouraging all Yapper to join the team's Winter Fair entitled Hustle, happening on September 28, Saturday, 5 p.m. at a new venue. See you at Matikas Hall of the National Irrigation Administration in Diliman, Quezon City. This is near Centris and entrance is at Gate 1. Register for 550 pesos via the QR code flash on the screen. And also get ready for our 30th anniversary praise and worship celebration entitled ISO 1 on November 11. Malapit na po yan. Monday na 5 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. Alright po, tumayo po tayong lahat. At magbigay po tayo sa ating Panginoon ng pangwakas na panalangin. Alam din naman natin kung ano ang naramdaman ng Panginoon nung siya po ay nasa cross of Calvary. At ito pong naramdaman niya ito na sana po ay dumaloy po sa ating buong katauhan. Iyuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat sa dinami-dami ng tao sa mundo, isa po kami sa hinirang mo upang iligtas, pangturuan, gamitin para sa inyong gawain. Alam namin na sakdal hirap ang dinanas mo papunta pa lang sa cross of Calvary. Walang taong pwedeng gumawa nito. Kaya nga sabi nyo, no one is righteous. No one. Isang taong hindi nagkasala na galing sa iyong kalooban. Kaya Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Nawa ang topic na ito ay binigay ng aming beloved Bishop na alam namin galing sa iyo ay magpunla ng malalim na pagmamahal sa inyo. Ng mga kaisipan ay magbago. Maging seryoso na po kami. Dahil hindi po biro-birong hirap ang dinanas mo sa cross of Calvary. Para lang kami mailigtas. Salamat at isa kami sa naniwala, sumampalataya. Sapagkat hindi po lahat ng tao ay naniniwala sa inyo. Kaya hinihiling po namin ng basbas mo. Basbasan mo po kaming lahat, igawad mo ang iyong mapagpalang espiritu sa amin at patuloy mong linangin ng iyong mga salita. Patuloy mong bigyan ng lakas upang gawin ang iyong dakilang kalooban. Iwaksi mo sa amin ang lahat ng mga gawa ng laman namin, Lord. Sapagkat nakakahiya naman sa inyo. Sapagkat hindi kayo natutuwa sa mga gawa ng laman. Kaya Ama, pakaingatan mo ang kaisipan ng iyong mga anak. Ingatan mo nga pisikal ang pangatungan mo mong panghintulot sa mga deadly diseases. At kung mayroon may sakit dito, Lord, amin pinalalayas ito that in the name of Jesus, espiritu ng sakit ay lumayas po sa inyong mga anak. O ito'y dahilan, Panginoon, ng kasalanan. Buksan mo ang isip, alamin kung ano mga kasalanan at tulungan mong talikdan ito. Ganon din po, Diyos, ang nagsasuffer sa pananalapi. Ibuhos mo masaganang pagpapala at bigyan mo ng pananalapi upang masustenahan ang lahat ng mga pangailangan. Bigyan mo ng wisdom kung paano po humawak ng salapi. Ganon din po, O Diyos, pinapanalangin namin ang lahat ng mga offerings, lahat ng mga tithes, lahat ng mga sacrifices na ibinigay sa inyo. Pagpalain mo po ito, magamit mightily para po sa inyong gawain at sa ikalalago ng iglesia. Patuloy namin tinataas ang lahat ng mga taong lumapit ngayon sa harapan. Nawa ay hindi lamang sila ngayon, kundi lagi-lagi na silang makinig ng salita ng Diyos. Total salvation ang ipagkaloob mo po sa kanila. Ganon din po, Ama, pinapanalangin namin ang aming bansa. Huwag mong paubaya sa spirit of error. Tulungan mo na ang bawat hakbang ng pamunuan ay magdulot ng kapayapaan sa aming bansa. Ingatan mo ang bawat isa sa pag-uwi.
at gamitin mo mightily sa pagpapalaganap ng mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sa iyo po lahat ng kaprihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word at our on-site worship service at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Ready to lead with confidence and embrace your full potential? Find out how at the upcoming Yupper Winter Fire on September 28, Saturday, 5 p.m. See you at a new venue, Matikas Hall of the National Irrigation Administration in Diliman, Quezon City. This is near Sentries and entrance is at Gate 1. Sign up now via the QR code for 550 pesos per head. Gather as one before the Great One. Jesus Christ, to God be the glory, invites you to our 39th anniversary praise and worship celebration, I Saw One, happening on November 11, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. You wouldn't want to miss this unforgettable event. As our 39th church anniversary nears, we are endowed the privilege to give our Project G-Code through our 39th anniversary pledge. You may get your preferred colored envelope every on-site service from our faces or at the information booth. You can also drop them at our offering boxes or hand it over to Pastor Norma Santos. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.